Aha. Yan ang problema kay Attorney Claire, Jen. Aha. Pagka ang isang ebidensya ay laban sa kanya, minamaliit niya. Ay talaga. Pero kapag ka the same na ebidensya na magagamit niya, tama yan, ang galing, di ba? Ano ibig sabihin natin dito? Bakit mo mamaliitin yung 1,200 na respondent? Ayun. Survey nga yun eh. Ay, Diba? pero kung yun ay mataas. Ay, pagka ang kaya sinabi, naku po, majority po ng Pilipino, pabor naman na ipadala si Pangulong Duterte sa ICC. Anong ginamit nyo? 1,200 respondent. Yan ang sentimiento talaga ng taong Pilipino. bayan. Bakit magkakaiba? Bakit? Anong tawag doon, Jen? Bakit salungat? Hindi, tsaka selective. Oo. Pagkapabor sa inyo. Oo, ayaw tama. nyo. Maganda yung 1,200 Pagka respondent. hindi pabor. Pagka hindi pabor, hindi yan ang Hindi yan ang sentimiento ng taong bayan. Ayan kontra-kontra. Ano sabi? Pagka kontra-kontra? Medyo may yun, di ba? Yun po ang yun po Kasi ang mali dapat. Kung gusto mo na igalang ka ng tao, dapat yung stand mo ma-firm, di ba? Huwag mong sisirain yung ginamit mo na dating ebidensya. Tapos pagka hindi na pabor sa'yo, sasabi mo, hindi dapat ginagamit yan. Mga ganyang survey. Ayun lang di ba yung survey na sinasabi nilang dapat daw ma-impeach? Yun pa, diba? yun Si pa. BP Inday Sara, pabor. Ginamit din niya yun. Pero sinabi ba niya na, ito po ay hindi ito ang kumakatawan sa kabuuan ng Pilipinas. 1,200 lang po ang sinurvey dito eh. Bakit pag ngayon, kontra sa'yo, sasabihin mo, hindi naman yan, diba? Anong tawag dun sa ganong tao? Diba? Pero ako naman, Nelson, ituloy ko na yan. Ang sabi naman ni Auntie Claire, hindi naman hindi naman nagtatrabaho ang Pangulo kung ang magiging batayan lang naman natin ay resulta ng survey. Hindi naman anya ito beauty contest. Na ikaw ay pwedeng manalo, pero ito anya ay kay mababa, kay mataas ka, tuloy-tuloy ang trabaho ng Pangulo. Tama naman. Wala namang, hindi naman mali yun. Kaya lang, ang sabi niya, may dahilan kung bakit daw bumababa ang approval at trust rating ng Pangulong Bongbong Yun. Ano ba sabi niya? Siguro mapakinggan natin uli. Kahapon po, na-play na natin ito. Pero dahil ito'y pag-uusapan natin, mas maganda pakinggan natin. Sige po. Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So, sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ngang findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." Yan ang problema kay Attorney Claire, Jen. Pagka ang isang ebidensya ay laban sa kanya, minamaliit niya. Ay talaga. Pero kapag ka the same na ebidensya na magagamit niya, tama yan, ang galing, di ba? Ano ibig sabihin natin dito? Bakit mo mamaliitin yung 1,200 na respondent? Ayun. Survey nga yun eh. Pero kung yun ay mataas. Pagka ang kaya sinabi, naku po, majority po ng Pilipino, pabor naman na ipadala si Pangulong Duterte sa ICC. Anong ginamit nyo? 1,200 respondent. Yan ang sentimiento talaga ng taong Pilipino. bayan. Bakit magkakaiba? Bakit? Anong tawag doon, Jen? Bakit salungat? Hindi, tsaka selective. Pagkapabor sa inyo. Tama. Maganda yung 1,200 Pagka respondent. hindi pabor. Pagka hindi pabor, hindi yan ang Hindi yan ang sentimiento ng taong bayan. Ayan kontra-kontra. Ano sabi? Pagka kontra-kontra? Medyo may yun, di ba? Yun po ang Kasi kung mali dapat. Kung gusto mo na igalang ka ng tao, dapat
yung stand mo ma-firm, di ba? Aha. Huwag mong sisirain yung ginamit mo na dating ebidensya. Aha. Tapos pagka hindi na pabor sa'yo, sasabi mo, ay hindi dapat ginagamit yan. Ayun. Mga ganyang survey. Oho. Yun lang di ba yung survey na sinasabi nilang dapat daw ma-impeach? Yun pa, Di ba? yun Si pa. BP Inday Sara, pabor. Ginamit din niya yun. Oo. Pero sinabi ba niya na, ito po ay hindi ito ang kumakatawan sa kabuuan ng Pilipinas. Yun. 1,200 lang po ang sinurvey dito eh. Oho. Bakit pag ngayon, kontra sa'yo, sasabihin mo, hindi naman yan, Oo. di ba? Anong tawag dun sa ganong tao? Hindi kasi, Nelson, ito naman ang punto niya. Masyadaan niya kasing naapektuhan ang Pangulo ng mga fake news. Di bale sana kung tama At least kung tama, medyo may batayan pa. Pero kung sumisiraan niya sa Pangulo, fake news, yun ang talagang nagiging dahilan kasi nagiging paulit-ulit niya sa social media ay napakalakas ng kampanya na para bagang pumapailan lang ang mga fake news laban sa Pangulong Bongbong. Kaya, naapektuhan niya ang trust at approval rating ng Pangulo. Ibig sabihin, hindi nyo ginagawa yung trabaho ninyo. Ibig sabihin, incompetent kayo bilang mga opisyal ng Presidential Communications Office. Ayun. Kasi na-overthrow kayo ng Natatalo kayo ng peke. ng social media, ng mga citizens Dapat- Samantalang all of the resources ng gobyerno, Oho. meron kayong TV, meron kayong social media, ang laki ng pondo ninyo, saan? Oho. Kung yan ang gagamitin mong batayan dahil natalo kayo ng fake news, ibig sabihin lang yan, kayo ay incompetent. Di ba sabi nga natin minsan talaga mahirap ang tama ay tama at ang mali ay mali. Ayun sinasabi Diba? ko. Sana aminin nyo na lang. Ang Oo. problema kasi sa kanila, Jen, ayaw nilang umamin ng pagkatalo di ba? Pilit mong itutuwid ang liko-liko, yung liko, Oho. gagawin, ang katwiran mo, liko din Oho. Paano matutuwid yan? Kaya nga ang nagiging tampulo na lamang nila ngayon ng sisi, ang pagkalat ng fake news, kaya apektado ang approval at saka ang trust rating ng Pangulo. Ngayon, dapat siguro, gumawa naman kayo kontra fake news. Yan sinasabi natin. Diba? Oo, Oo. ang ginawa nyo kasi, puro kayo banat. Yun. Diba? Kung konting kibot ng isa, paupakan mo. gusto nakikipag-away Konting kibot isa, lagi. puro away. Oho. Anong nangyari sa tao? Ang tao kasi ayaw nung puro away. Oho. Diba? Tama. Dapat ipinakita nyo lang. Hindi, wag na ho natin pansin yan. Istorbo yan Tama. Ito po ang ginagawa namin ngayon. Doon tayo sa factual. Ang tao naman, pagka nakita nila, ay tao nga naman, na-realize, ay oo nga, no? Tama Oo. naman pala Kaya kung ako ang mag-a-assess niyan, Jen, Oho. tatanggalin ko yung attack dog ng Malacanang. Kasi hindi nakatulong. Totoo. Diba? Malaking Oo. naging damage. pa Damage. Sa halip na mataas ang ang tiwala ng taong bayan sa Pangulo, Oo. nahila pa niyang Nahila. pababa, no? Kasi siyempre, magulo na nga ang bansa. Tapos meron ka pang asong ang lakas tumahol. Di ba? Hindi makatulog yung mga kapitbahay dahil, ano ba na aso yan? Ang tahol lang tahol. Yung literal na asong tinutukoy, literal, ha? Oo. Ang gagawin mo sa... Magagalit ka nga dun sa kapitbahay naman, mo. oo Kahit naman. mabuting tao yon, Oho. apektado siya dahil dun sa maingay na aso, di ba? Ayun. Oo. So dapat patahimikin mo, gawin mong bantay, maging kapakipakinabang. Yung bait ng aso na ito, no? Ganun dapat. Haplos-haplosin pa niya. Oy, pa-picture nga ako dyan. Ganyan, di ba? Hindi kasi sila naniniwala dyan Oh, yun na Lalo nga. sinabi natin na, Yan, bakit ganyang asta? Hindi pa dapat ganyan. Oo. Pinangatwiranan pa nila na, hindi, sasagutin nga natin lahat ng mga ganito, ganyan. Oo. Ano nangyari sa inyo ngayon? Iyon. Hindi ba? Nasaan yung communications ninyo? Bakit ang namayani ay fake news, gaya na sinasabi ni Atty. Claire? Bakit kayo natatalo ng fake news? Oo, kasi nga, Ang lahat ng kapangyarihan ay nasa nasa inyo. iyo, lahat na nasa inyo TV, Oho. radyo, meron pa kayong online, ang dami yung pondo, At meron marami pa kayong din mga silang- vlogger. Ayun, oo. Oo. Lahat naman ngayon may alaga na, kanya-kanya ng alaga ng vlogger. Kung meron ng vlogger ang Duterte, sila din meron. Yes. Ngayon, meron ding kung sino-sino pa. Dadagdag pa nga kami ni Nelson eh. Kung gusto nyo, ipagtanggal pa namin kayo, di ba? Oo. Kaya lang hindi. Ayaw nyo lumagay sa tama di ba? Ayun. Factual lang po ang usapan. Kasi kailanman sabi natin, pagkatama, wala Wala anong tayong gawin mo pag-usapan dyan. Oo. Tsaka ang tama, hindi mo pwedeng anuhin yan. Oo, hindi mo pwedeng labanan yan. Kailanman, hindi magiging, kasi yung tama talaga yan. Eh, ang problema kasi, kasama nila si Juan Ponce Enrile.
Kay Juan Ponce Enrile, dalawa ang version ng truth eh. Yung version niya, tsaka yung version ng kabila. Pagka ganun, magkakaloko-loko nga kayo. Ha? Nakikinig kayo dun sa mga ganyang prinsipyo, hindi ho maitutuwid yan. Sige, isangkot na lang natin, Nelson, ang ating mga kababayan. Ano ha? Dito po sa aming pinag-uusapan. Ang atin pong magiging Vox Populi, boses ng masa. Ang tanong, simple lang. Tama bang isisi sa fake news? Ulitin ko po ha. Tama bang isisi sa fake news ang pagbaba ng trust at approval ratings ng Pangulong Bongbong? Pero teka lang, pwede bang maikling-maikli lang? Pwede ba natin ipakita yung resulta ng trust rating ng Pangulo? Para may pagbatayan. Baka mayroon kasing hindi nakapanood. Ano ha? Ano ba ang naging trust rating ng Pangulo? Meron ba tayo yan yung ipinakita natin noong nakaraang linggo? Hinahanap lang daw. Mamaya sa pagbabalik natin, ipakita natin. Yun, tuloy ko na po ito. Tama bang isisi sa fake news ang pagbaba ng trust approval rating ng Pangulo? Kung ang sagot niyo po, opo. Kasalanan talaga ng fake news yan. Opo, dapat isisi dyan. Letter A. Kung ang sagot niya, hindi po. Hindi po dapat isisi sa fake news yan. Yun. May bago tayong paraan para po sumagot sa ating Vox Populi. I-scan nyo lamang po, ito, yung mga nasa telebisyon, ang QR code na nasa inyong TV screen. Pakibuksan nyo po yung inyong camera. Yan, yung camera. Hindi, nakatutok po sa mukha nyo eh. Huwag po yan. Itutok nyo po sa TV. Yan! Pag nakatutok po sa TV screen ng inyong cellphone, yon, ilagay po ang inyong sagot. Pagkatapos nyo pong ma-type yung inyong sagot, i-click na po yung submit button. Yun. Automatic po iyan, makukuha namin ng inyong mga reaksyon. Ayan o. Kung gusto nyo magpagawa niyan, tumatanggap po kami ng mga order. Pwede ho namin kayo igawa niyan. Halimbawa, meron kayong restaurant. Gusto nyong please write your comments. Yan. Gagawa namin kayo. Iba ho yan dun sa mga nasa ginagamit ngayon. Automatic yan, mababasa ng yes. mayari. Ito pala yung komento ng mga... Kahit nasaan ka. Yan. Hindi mo kailangang kopyahin yan. Yan. May auto-reply, di ba? Anong servisyo kailangan mo? Pwede. Oo. Kung gusto nyo ng ano tawag nun? Demo, kontakin nyo lang ho kami, ha? PM is the key. Oo. Napakababa ho ng price. Dito na tayo yayaman. Dito na tayo yayaman. Kasi yan libre sa istasyon natin, ha? Pero pagka ginamit niya sa iba, may konti lang naman, minimal. Kare, yayaman na kami dito. Sa QR code na kami yayaman. Ilalagay mo lang, meron kang bote ng... yung Kings, yung Kings. Ilalagay mo QR code dyan. Pagka... Halimbawa, sabi ni Ate Sam, gusto ko ilagay dyan mga produkto ng Empire. Pwede, walang problema. Ayun. Gusto mo, pag binaril yung QR code, lalabas video, commercial, pwede yan. Oo. Ate Sam, pagka kayo, libre. Libre mo na. Kare, ito na, matutuloy na. Sasabihin na ano na naman yung kino-commercial niya. Hindi ko personal namin yan. Personal na namin. Dito na matutuloy sinasabi ni Kare Herrera. Yayaman na kayong dalawa. Mag-message po ng hindi sa itong ating pong cellphone number ha. 0916-500-3846. Gusto niyo po cellphone, pwede po yan ha. Huwag po kalimutan ng mga texter, ipakilagay po ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Meron po kaming live streaming at Net25 TV. Mapapakinggan din po kami sa pamamagitan ng Radyo Agila Provincial Radio Station. At siyempre po, Radyo Agila Mega Manila. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan! It's brighter. It's hotter. The most awaited happening of your summer. It's the Summer Blast 2025. But wait, the best got better. Because it is Net25's silver anniversary. Grabe ang init ngayong Summer Blast. Kaya mag-summer outfit check na tayo para sa fun games, water park adventure, rides, neon lights na pwedeng pang selfie, fireworks, at pinaka-inaabangan nating lahat, concert all night long. Isang buong araw ito. Basahin
yan. Oo, Kasi oo. may pabati ang ka Ray Herrera. Ba, minsan, nakikinig ba sa ngayon? minsan lang ito magpabati ha? Oo, hindi, tsaka priority natin Oo, yan. priority. Gusto Kayo mo, pa ba, Karay? Huwag na tayo magprograma. Batiin na lang natin. Magandang hapon po at salamat po sa pakikinig ka Narding, ka Cedric at Kamalu. Ayan, kasama ata ito ni Kuya Ray Herrera. Ayun. Ayan, oo. Oho. Meron pa isa. Teka Sige, na to. sige. Si Kuya Pau Tolentino, Oo. sabi ni Kuya Pau, happy birthday kay Kit Janice Tan, Cebu City. Wow. Belated happy birthday naman kay Harleen Pakampara Naron, Johan Roy Naron. Oho. At masayang panonood po, Melba Saucelo, Marvin Adonis Naron ng Dasmariñas, Cavite. Ayan. Yun, salamat po, Kuya Pau, nanonood para sa atin. Ano, Ay, ha? happy birthday na rin kay Regina Beroy. Birthday ngayon na Regina Beroy. At magligayang panonood kay Reggie Beroy. Ang pagbati mula kay Kuya RJ Kudyamat. Ayan. Ayun. Oh, maglalakbay ho ba kayo sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Panoorin natin ito. Mula sa simpleng hangarin ng pag-unlad, walang hindi ka. Salamat po, PPA! Ayun. Ito pa, Hyla Philippines. With Hyla, breathing is an experience. Contact us for free demo. For more details, please call or message us 0917-532-7608, 0920-903-3635. Yan po ang Hyla Philippines. When life takes unexpected turns, Vanguard Insurance is there to protect what matters most. We provide comprehensive coverage with personalized care. Get protected today and live with confidence. Yan po ang Vanguard Insurance. Yun daw mga taga Dorm 6, 7 at 8, 9. Diyan po sa may Sagana, sabi ng ka Norbert, ay nakatutok sa ating palatuntunan. Aba? Yan, pakibati rin daw po ang kaniyang kambal na apo. Ba, ka Norbert, may apo na ba kayo? Batang-bata si ka Norbert. Oo, ano? Si Bastian and Celestine Subagan. Ayun. Ayan. Salamat po ka Norbert at magandang hapon po sa inyo. No, ha? Ituloy natin yung binabanggit na yung mga fake news na nagkalat. Ako na naniniwala, bagamat wala pang legal explanation, ano ba talaga ang fake news? Fake news per se, alam natin, sabihin, peke, yung mga maling balita. Hindi totoo. Hindi totoo, may panluloko. Misinformation. Yan, misinformation, disinformation. Pero yung legal term, yung legal explanation, ano ba talaga ang fake news? Mukhang wala. Kasi naging paksa ng tanungan yan doon sa TRICOM. Yes. Nung tanungin po si attorney, yung dating spokesperson, Trixie. Yun ang tatanong sa kanya, si Congressman Acop, isang abogado rin, isang pulis. Eh, sabi nga niya, hanggang ngayon po, wala talagang legal explanation. Ano ba talaga ang fake news? Tama Oo, nga kasi Oo. totoo naman kasi apakadami. Oo. Apakadaming pwede. Kasi ang ngayon, kung ako lang ang base sa mga pangyayari, ang pinapalabas ngayon na fake news niyan, una, hindi ka mainstream media. Gano'n. Diba? Kasi kung ang mainstream media ay nagkakamali, hindi na naman tinatawag na fake news, di ba? Totoo. Sasabi nila, hindi, mali lang yung balita. Maling impormasyon. Tama. So, ang fake news, sinasabi nila, basta una, hindi ka mainstream media, vlogger ka lang, Oho. wala kang karapatan magbalita, at hindi mo kinumpirma, hindi mo, yun. Yan mali yun. Ano, ha? Kasi sa mga nakaraan, kahit mainstream media nagbabalita na hindi totoo. Totoo. Di ba? Napi-fake news na. Ang tawag nga sa atin, nakukuryente. Kuryente. Kuryenteng balita ang tawag. Di ba? At saka kasi bisan nga, di ba, ang dami nangyari sa science yan, di ba? Noon, akala natin, paniwala natin ay ganito. Di ba? Ang daigdig ay kudrado. Later on, nalaman natin, bilog pala ang daigdig. Di ba? E di nung time na yon, oy, anong sinasabi mong bilog ang daigdig? Fake news yan. Lumipas na pala, ay tama pala. Ay, nako. Anyway, saglit lamang po, mamaya tuloy natin yung talakayan ukol sa bagay na yan. Meron lang po kasing isang malagim na pangyayari, Nelson, dyan sa lalawigan ng Rizal. Ay, oo nga. Kung saan 7 magkakamag-anak po naging biktima ng massacre. Massacre po ito, Kaya binarapat po nating makapanayam ang Provincial Director ng lalawigan ng Rizal,
si Police Senior Superintendent Felipe Maragun, ang Provincial Director nga po ng Rizal. Colonel Maragun, sir, muli po, napapanood kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Sir, kamusta na kayo? Magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Jed and Kuya Nelson. Opo, bigyan nyo nga po kami initial investigation ukol dito sa nangyaring massacre dyan po sa Rizal, Colonel. Well, ngayong umaga po ay confirm po na mayroong malagim na pangyayari dito sa Barangay Kupang, Antipolo City. 7 po yung aming natagpo ang bangkay, no? At biktima po ng stabbing incident o pananaksak, no? Ito po yung nangyari sa isang loob ng bake shop, no, or bakery, no? At nalaman din natin na ang bakery na to ay pag-aari, no? Jointly nitong suspect at isang victim, no? Kumbaga sila ay sosyo dito sa negosyong ito. And ang magandang development dito ay kaninang umaga po ay through information gathered, meron pong nakapagsabi na kung saan yung location ng ating suspect. At yun po, inaresto po ng Antipolo City Police Station itong ating suspect, no? Na-trace po yan dahil sa kanyang identification card na naiwan po dun sa loob ng crime scene. At may mga information pong nakapagsabi na itong suspect natin ay may nakakita sa kanyang lumabas sa crime scene na yan at kung saan patungo. At yung ginamit niyang mga damit, no, nandun pa sa crime scene. And during interview, no, initial interview, ay inamin naman niyo po yung kanyang kasalanan at idinitalya niya, no, kung paano niya ginawa yung karumal-dumal na krimen. Ano daw po motibo, Colonel? Well, ang base sa kanyang version ay yun nga, meron siyang personal grudge, no, initially, no? At birthday niya kahapon. Ay nagpainom siya, no, dahil birthday niya. And dahil nga doon ay personally pinatay niya yung ilaw at doon niya isinagawa yung kanyang plano, no, na pagpatay dito sa kanyang mga kasamahan. Pero yung mismong yung business partner niya, kasama po doon sa napatay, Colonel? Sir, naglalag po yung signal nyo. Bumabagal po yung signal ng inyong internet. Colonel, opo, pakiulit, sir. Colonel Maragon? Pagpamanyo po, medyo humina ata yung ating internet connection. Yan. Okay na po. Pakituloy niyo po. Yun nga, no, ang magandang nangyari dito ay inaresto po natin yung ating suspect ngayon. Opo. And the motive behind this heinous crime remains under investigation. And yun nga, lahat po ng mga anggulo, no, na posibleng anggulo ay ini-explore po ng ating mga investigador. And including the potential involvement, no, of other additional suspects dahil nakikita natin dito 7 po itong biktima niya. At yun nga, mag-isa lang siya, no, so may posibilidad na pwedeng may tumulong sa kanya. So yun, titingnan din natin yun, no. We can initially hindi namin dinidiscount yung ganung anggulo. Pero yun po, yun nga, kasalukuyan pa rin nag-gather tayo ng mga ebidensya. Katuwang natin ang ating forensic unit dito sa Rizal. Pero yun nga po, Colonel, sir, kasama po sa napatay yung kanyang itinuturing na business partner na may-ari din ng panaderia? Tama po, no? Yung mismong kanyang partner doon sa business partner ay isang biktima rin po doon sa kasama doon sa 7 na natagpuan nating mga bangkay. Ba't daw niya sinama pa yung 6 na mga sa pinagpapatay? Yan nga po ang ating tinitingnan, inimbestigahan ngayon, no, kung anong rason at bakit niya nagawa yung ganyong karumal-dumal na krimen. Pero ano pong impression niyo doon sa tao? Hindi pa sa implementasyon ng droga o ano pa man?
So far, may, ano naman, very cooperative. Nasa normal na kanina nung kami nag-conduct ng interview at dinitalye nga niya yung pangyayari. No? Aha. Wala po sa mga previous records, Colonel? Ngayon po, ang tinitingnan pa namin yung iba pang record, lalo na sa ibang agencies, no? Law enforcement agencies. Aha. Nelson? Medyo ano yan, sir, ha? Sabi ni, yung isang tao, kung may kasama man, para patayin mo yung 7, no? Para hindi pang karaniwang ugali at saka isipan yun, Colonel, sir. Parang hindi normal, ano? Oo, hindi normal. Tama po, no? Ngayon lang po ako nakakita ng ganung at yung pito na biktima Oho. ng pananaksak, no, sa isang lugar, no? But sabi ko nga, we appeal to the public, no, na maging kalmado lang po and refrain from speculations dahil tayo naman sa PNP ay inimbestigahan natin to, no? We will carry out a thorough and partial investigation, and will remain steadfast in our commitment to seek justice for the victims and their families. At kami po ay nakikiramay na rin sa mga nauli ng pamilya nitong mga 7 ating mga kababayan. Ba't daw po hindi nagawa man lamang makapanlaban ng 7, Colonel? Based doon sa version ng ating suspect ay pinatay niya yung ilaw. So Okay. kaya yun nga, sunod-sunod yung kanyang sinagawang pananaksak at hindi siya makita ng itong mga biktima at ang akala siguro ng mga biktima ay merong pumasok na ibang mga personality doon. So yun, naisagawa niya yung ganun na napakabilis na pangyayari. Ilan po ang lalaki at ilan po ang babae, sir? Lahat po lalaki, no? At Puro may lalaki? dalawa pong 17-year-old na mga biktima rin. Matindi. Anyway, sir, sabi nyo nga, magkakaroon pa naman kayo ng malalimang investigasyon sa bagay na ito. Yun Kaya lang. lang kasi nung araw, pagka ganyan ng mga krimen, di ba? Tayo, mga reporter noon, ang una nating iniisip, baka may kinalaman sa Droga. Oo. ano. Kasi para patayin mo yung 7 tao, ha? Hindi normal yung iisip, Yun no? na nga, oo. Wala pa namang ganon na angulo. Colonel? Well, kasama yan po sa ating tinitingnan. Opo. Isa sa recommendation natin sa forensic group, although yung pangyayari ay hindi naman siya nahulihan na gumagamit ng droga, but still, lahat na po ng anggulo, no, para maintindihan natin yung talagang profile nitong suspect at yung mga biktima na rin. Ayun. May pamilya na po itong suspect natin, sir? Meron po, at yun nga, nagbakasyon sa probinsya nitong mahal na araw. Wala siyang kasama. Ibig sabihin yung pamilya niya, wala. Siya lang po nandyan sa Rizal. Kaya lang po nandyan at itong mga business, yung kanyang makatuwang dito sa negosyong ito. Colonel, hindi na po namin ganot. Baka maapektuhan pa inyong investigasyon. Anyway, kapag may latest po, tatawag kami sa inyo, sir, ha? Salamat po ng marami. Po, no? May mga makuha po to yung mga detalye at mga developments po ay aming i-coordinate po sa inyo. Opo. At salamat naman po sa mabilis ninyong pag-aksyon ukol sa bagay na ito. Maraming salamat din po. Ayan, mga kaibigan, ang Provincial Director po ng Lalawigan ng Rizal, Police Senior Superintendent Felipe Baragon ng atin pong nakapanayam. Isa pong sabi natin karumal-dumal na krimen. Nakakalungkot po ito sa ganito pong mga pangyayari. Anyway, iwanan po natin sa mga investigador po ng PNP ang bagay na ito. Ayan. Yung ating reaction QR code, Jen, ay sa dami ng mga... ang dami nagkomento kagad. Bumubuhos oo nga, no? Oo, ito, pumapasok din sa akin Alam mo naman, di ba, pagka yun nga lang traffic, daming sasakyan, di ba? Oo. Nabulunan yung ating system. Ganun ba? Kaya hindi ako makapagtanong dahil iniisa-isa ko ipinapasok yung system natin, ito naman, nagbalik na. At saka, Apakadami. ang dami yung galing sa ibayong dagat. Anyway, tuloy natin. Ano ba ang... okay na ba tayo doon sa... Ipakita nga ulit natin yung, Ayan, yung approval at survey. trust rating ng Pangulo. Okay. Last week, ipinakita na po natin ito Ayan. Ito po yung approval rating ng Pangulo. Noon pong February 2025, ay 42%
At ito pong March, ito na yung lumabas, bumagsak po siya ng 17%. Apakalaki na Opo. ibinaba. 25% po ngayong March. At tingnan mo ha, Jen, Oh. kung anong pangyayari between February and March. Ayun na nga. Anong pangyayari? Ayun yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Inaresto si dating Pangulong Duterte at dinala ho sa The Hague. Bumagsak ng 17%. Kasi ito sinarvey na ito, tapos nangyari na, na. oo. Opo, nangyari na po yung pagkakahuli. Patapos na kasi ng Marso yan eh. Oo. At noong Pebrero, sinabihan na natin sila dyan eh. Huwag niyong pangarapin na maaaresto si Digong at madadala sa dahig dahil hindi yung makakabuti Oo. sa kanila, lalo na sa kanilang mga kandidato. Ayan nga, nangyari. Pero kasi noon, parang ang goal talaga nila, maalis sa Pilipinas Oo. si Pangulong Digong. No? Oo. Ayun. At ang pinanghawakan nila doon ay yung isa ring survey, ha? Oo. Na maraming Pilipino ang gusto ay managot si Si BP Inday sa mga paratang laban sa kanya. At saka si Pangulong Duterte. Pangulong Duterte. Dun sa crime against humanity. Pero itong survey na ito, hindi pa siya dinadala, ha? Oo. Kaya lang doon ang tanong dapat bang managot? Oo. Yun ang tanong. Hindi ang tanong dapat bang dalhin sa ICC? Oo. Magkaiba yun eh. Yun Di na ba? nga. Yun na nga. Yun namang isa pa, approval, tsaka yung trust rating naman. Direct, meron ba tayo? Para lang, yan. Ito naman trust rating, hindi, yung approval. Parehas ba? 17%? Pareho na po. Pareho na. Ganon. February 2025, 42%. Tapos sa March, 17%. Nung nakaraan, mayroon tayo pinakitang di ba, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan. Yung next, yung mayroong comparison, direct. Yung nasa table, ata yun eh. Yung maliit. Yan. Yung madami. Yan. Yan. Yung kinumpare natin, yung meron kasi siyang ayan. Yung comparison. Ayan. 40-25 nung March. Yung February niya, 42, naging minus 17%. Ano ito? Trust ba ito o no? Approval rating. Ayan. Ayun nga, approval rating. Samantalang si BP Inday Sara ay nag-positive. Yung disapproval naman niya, 53. ayun. Ay, laki. Balik mo direct, doon sa disapproval. Para lang mayroong idea ang ating mga kababayan, ano yung pinaghuhugutan natin at saka bakit sumagot si BP Inday. Yung pula. Yan. Ay 53, Jen. Oo. Nagsimula siya ng 32. Disapproval tumaas yan, no? yung disapproval. Plus 21. Mas dumami ang... Mas dumami ang disgusto, ang mayaw Oo. sa Pangulo.